Kapag dumating ang kamatayan sa ating pamilya, naapektuhan ang buong sambahayan. Ito ay hindi pangkaraniwang tanawin na nangyayari sa loob ng tahanan. Ang ating damdamin ay di makapaniwala at lubos na nasasaktan. Sa loob ng ating mga tahanan ay may dalawang uri ng kamatayan na maaaring dumating sa atin. Una, ang kamatayan ng sinumang membro sa ating pamilya. Pangalawa, ang kamatayan ng pagmamahal sa alinman sa mga kaanib nito. Madalas na naitatanong ng marami, may pag-asa pa bang maibalik ang pag-ibig na ating naranasan noong tayo'y nagliligawan o bagong kasal pa lamang? Maaari bang mabuhay muli ang naghihingalo at namamatay na pag-ibig ng isa't isa sa tahanan? Ang pag-ibig sa isa't isa ay binubuo ng tatlong klase. Una, romantic love. Minamahal natin ang isang tao dahil ito ay masaya sa ating pakiramdam o nakakakilig. Dito ay masasabi nating, I love you and it feels good. Sa uri ng pag-ibig na ito ay isa lamang ang nagmamahal. Ito ay temporal at di nagtatagal. Naglalaho kapag hindi na kasiyasiya o kaakit-akit ang taong minamahal kapag hindi na masarap sa pakiramdam. Ang pangalawa naman ay ang reciprocal love. Minamahal natin ang isang tao at siya rin ay nagmamahal sa atin. I love you. You love me and it feels good. Ito ay masaya rin sa pakiramdam at nakakakilig. Ang kaibahan nito sa romantic love ay parehas na tao ang involved dito. Ito ay mutual. Subalit, ito ay temporary din at di nagtatagal. Nawawala kung ang minamahal ay tumigil na ring magmahal at di na rin masarap sa pakiramdam. Pangatlo ay ang redemptive love. Minamahal natin ang isang tao, maging sino man siya. I love you and will keep loving you, though it does not feel good. Ang pagmamahal na ito ay parang mahirap gawin. Subalit isang katotohanan na ito ang pinakakailangang pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na ito ay masusumpungan lamang natin sa pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Ito ay ang puso ng Diyos. Kung nais nating taglayin ang pag-ibig na ito ay lumapit tayo sa Diyos. Ayon sa unang Juan, Kapitulo 4, ang talata ay 7, ang sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang nature o likas ng redemptive love ay nagsasakripisyo o nagbibigay. Ito nga ang halimbawa ng pag-ibig na nasaksihan na natin sa ginawa ng Diyos. Sa Juan Kapitulo 3, ang talata ay 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa panahon natin ngayon, ano ang mga bagay na maaari nating isakripisyo? Ito ay ang ating panahon. Mga panukala, mga kaisipan o opinyon o ang mismong buhay natin. Ano naman ngayon ang extent o hangganan ng redemptive love? Ito ay permanente at hindi nagtatapos. Gaya ng pag-ibig ng Diyos,
Sinasabi niya sa atin sa Jeremias Kapitulo 31, ang talata ay 3, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Ito ay nananatili kahit ano pa ang mangyari. Kahit ang minamahal ay tila di na nagmamahal, kahit na siya ay may mga pagkakamali at maraming pagkukulang. Ayon sa Roma Kapitulo 5, ang talata ay 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang redemptive love ay nagbibigay ng panibagong chance o pagkakataon sa minamahal. Ito ay equip at nasasandatahan sa anumang pagsubok na maaring dumating sa buhay. Ang pag-ibig na redemptive ay hindi naghahanap ng marangal na libing ng isang relasyon na napanis o umasim. Ito'y naghahanap ng pagkabuhay muli. Kaya ang unang sandata ng redemptive love ay walang iba kundi ang pagpapatawad. Totoo ang kasabihang, forgiveness is love's toughest work. Ang pagpapatawad ang pinakamabigat na gawain ng pag-ibig. Forgiveness is love's biggest risk. Ang pagpapatawad ang pinakamalaking pamuhunan ng pag-ibig. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang isa pang sandata ng redemptive love ay ang kapakumbabaan. Ayon sa Filipos Kapitulo 2, ang talata ay 5 hanggang 8, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Mga kaibigan, may pag-asa. Malaking pag-asa na muling maibalik ang tamis ng ating pag-ibig para sa ating asawa, mga anak o mga magulang. May pag-asa na mabuhay pang muli ang naghihingalo o namamatay na pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na dumadaloy mula sa puso ng Diyos, ang tangi nating pag-asa. Paano naman ang mga literal na kamatayan sa loob ng ating pamilya? Kung tayo o ang ating mahal sa buhay ay namatay, meron pa bang pag-asa sa pagkabuhay muli? Ano ang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Saan siya pumupunta? Sa pagsagot sa mga katanungang ito, ay sama-sama nating balikan ang tala ng Biblia sa paglalang. Ayon sa Genesis, Kapitulo 2, ang talata ay 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Hinugis niya ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang ilong ng hininga ng buhay. Kaya ito ay nangangahulugan sa equation na katawang alabok
plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Kaya kapag ang tao'y namatay, kabaligtaran ang nangyayari. Alabok minus hininga equals patay na katawan. Ang kamatayan ay maihalin tulad sa isang liwanag, sa isang light bulb na namamatay kapag inalis ito sa saksakan. Saan naman tumutungo ang hininga ng buhay kapag ang tao ay namatay? Sabi sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata ay 7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Malinaw na ipinapahayag sa atin ng Biblia na ang mga namatay ay hindi na muling babalik para makipag-usap sa mga nabubuhay. Ayon sa Job, Kapitulo 7, ang talata ay 9 at 10, kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala. Gayon, hindi naaahon pa ang taong sa Sheol ay bumababa. Ganito rin ang parehong sinasabi sa Ecclesiastes Kapitulo 9, ang talata ay 5. Ang sabi, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, subalit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. At wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Bakit daw hindi na sila muling makikipag-usap pa? Dahil wala na silang nalalaman pa. Ngayon, maaari nating itanong, kung ang mga namatay ay wala ng anumang nalalaman, sino ang mga nagpapakitang espiritong nakakausap ng mga nabubuhay? Maliwanag din po itong sinasagot ng Biblia sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 14. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, hindi ito ang ating mga kaanak na mga namatay, kundi ang mga demonyo o anghel ni Satanas na nanlilinlang sa sangkatauhan. Paano naman inilalarawan ng Biblia ang kalagayan ng mga namatay? Ito ay 53 beses na binabanggit bilang pagtulog. Nang malaman ni Jesus na si Lazaro na kanyang kaibigan ay namatay, ang wika ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan, Kapitulo 11, ang talata ay 11. Siya'y natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Sa pagpapatuloy sa talatang 12 hanggang 14, sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit ang sinasabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nilang ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinasabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. Sa pagpunta nila sa lungsod ng Bitanya, kung saan naroon ang pamilya, sinalubong sila ni Marta. Sabi ni Marta sa Juan Kapitulo 11, ang talata ay 21, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sagot naman ni Jesus sa talatang 23, muling mabubuhay ang iyong
kapatid. May plano ang Panginoon. Sa talatang 39, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Subalit na igulong pa rin ang bato. Sa talatang 43, si Jesus ay sumigaw ng may malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Pagtawag ni Jesus, gumising si Lazaro at bumangon mula sa libingan na parang galing sa isang mahimbing na pagtulog. Mga kaibigan, meron tayong katiyakan sa salita ng Diyos na ang pagtulog ng kamatayan ay pansamantala lamang. Hindi tutulog ang mga patay magpakailanman sapagkat may magandang pangako sa pagkabuhay na maguli. Totoo ang sinabi ni Jesus sa talatang 25 na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. O anong napakasayang araw na iyon sa Bitanya. Subalit ito ay isang sulyap lamang sa higit na kagalakang magaganap sa muling pagdating ni Jesus. Ayon sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang talata ay 16 at 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon kailanman. O kaibigan, si Jesus na nagmamahal sa ating pamilya ay namatay para sa atin. Ay magbibigay sa atin ng bagong katawan at buhay na walang hanggan sa araw na yaon. At mamumuhay tayo kasama siya magpakailanman. May kaaliwan at pag-asa ang pamilya sa kabila ng kamatayan ng isang mahal sa buhay. Ang ikalawang pagdating ni Jesus, ito'y isang katiyakan mula sa Diyos. May pag-asa sa kabila ng kamatayan. Si Jesus ang ating pag-asa. Sinabi niya sa Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 17, ikalawang bahagi at talatang 18. Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tignan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Subalit, may mga maaring mag-isip, paano naman ang kwento ng magnanakaw sa krus? Hindi ba siya napunta sa langit kasama ni Jesus sa parehong araw na siya ay namatay? Tingnan natin kung ano ang itinuturo talaga ng Biblia tungkol sa magnanakaw sa krus. Si Jesus ay ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Sinasabi sa atin ng aklat ng Marcos na sa una, kapwa nila tinutuya at hinahamon si Jesus. Kung meron talagang kapangyarihan, ay maililigtas niya sila
at ang kanyang sarili. Pagkatapos, ang isa sa mga magnanakaw ay naantig sa kanyang nakitang di makasarili at mapagmahal na karakter ni Jesus. Kaya siya ay nagsisi at nagsimulang maniwala na ang tagapagligtas sa katunayan ay higit pa sa ibang tao na ipinako sa cross sa tabi niya. Sinabi niya sa Lucas Kapitulo 23, ang talata ay 42, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo doon sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya ni Jesus sa talatang 43, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngunit si Jesus mismo ay hindi napunta sa langit kaagad nang siya'y namatay. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ay namatay sa araw na iyon, Biyernes, at inilibing sa libingan ni Jose. Noong linggo ng umaga, ang nabuhay na mag-uli na si Jesus ay nagpakita kay Maria. Pakinggan ang sinabi ni Jesus. Sa Juan Kapitulo 20, ang talata ay 17. Hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ito ay noong linggo ng umaga at sinabi niya na hindi pa siya nakakaakyat sa kanyang Ama. Hindi kasama ni Jesus ang magnanakaw sa paraiso noong Biyernes. Sa katunayan, maliwanag sa Biblia na ang magnanakaw ay wala sa paraiso sa mismong araw na iyon. Ayon sa Juan Kapitulo 19, ang talata ay 31 hanggang 33. Sapagkat nooy araw ng paghahanda upang maiwasan na ang mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon, hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Kaya dumating ang mga kawal at binali ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa cross na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Dito, makikita natin na binali nila ang mga binti ng dalawang magnanakaw upang hindi sila makatakas. Ngunit, hindi nila binali ang mga binti ni Jesus sapagkat patay na siya bago matapos ang Biyernes. Kaya, nangangahulugan na wala si Kristo o ang magnanakaw sa paraiso nung Biyernes. Kaya bakit sinabi ni Jesus ang sinabi niya sa magnanakaw? Napakahalagang maunawaan natin na sa orihinal na teksto ng Grego ay walang bantas o punctuation. Idinadagdag ito ng mga tagasalin ng Ingles kung saan sa palagay nila ito sila mahusay na makikita. Ngunit kung ilipat lamang natin ang puwit sa susunod na salita, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Talagang ipinangako ni Jesus na sa araw na iyon ang magnanakaw ay maaaring magkaroon ng katiyakan na makasama siya sa paraiso. Napakagandang katiyakan sa namamatay na magnanakaw. Kung walang pag-asa para sa kanya, kung ang nakikita lang niya ay isang kadiliman na bumabalot sa kanyang kaluluwa, maaaring ipangako sa kanya ni Jesus ang pag-asa sa kabila ng libingan.
Sa araw na iyon ay ipinangako ni Jesus sa magnanakaw, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Oo, kaibigan, ngayon din, ikaw at ako ay maaaring magkaroon ng katiyakan na iyon. Kay Kristo, maaari tayong magkaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. Ang pinakadakilang regalong maibibigay ng Diyos sa atin at sa ating pamilya na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tagumpay laban sa ating kaaway, ang kamatayan. Lahat ng iba pang mga regalo ay walang halaga kung wala ito. At ito ay dapat nating hilingin sa Kanya. Maaari na nating malaman ngayon na si Jesus ang ating tagapagligtas at tayo, kasama ng ating pamilya, ay maaaring makasama siya sa paraiso. Tayo ngayon ay maaaring magkaroon ng katiyakan at ang lubusang katuparan nito ay magaganap sa mismong ikalawang pagdating ni Jesus, kung saan buhayin ang lahat ng nasa libingan. Sa huling panahong ito ay may tinutukoy na dalawang uri ng pagkabuhay. Sabi sa Juan Kapitulo 5, ang talata ay 28 at 29, "Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay tutungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan." Tiyak ang pag-asa sa pagkabuhay muli para sa atin. Subalit, ang tanong sa bawat isa sa atin ay, saang grupo tayo makakasama? Ang sagot dito ay nakasalig sa kung anong uri ng relasyon meron tayo sa ating Panginoong Hesus. Kapag tayo ay nawalan ng kapamilya o mahal sa buhay, naaaliw tayo ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Naaaliw tayo sa pangakong muli natin silang makakasama sa ikalawang pagparito. At ang lahat ay dahil kay Jesus, na siyang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang katotohanan na ito ay talagang tungkol sa Kanya. Ang isang nagmahal sa atin ng sapat na mamamatay bilang kapalit natin, ito ay tungkol sa Diyos na may masidhing nais na magkaroon ng isang personal na relasyon sa atin. Ito ay tungkol kay Jesus na nagmamahal sa ating pamilya at nangangakong muling magsasama-sama tayo kasama siya sa umagang pagkabuhay na iyon. Mahalaga ang katotohanan sapagkat ito ay tungkol kay Jesus, sa Kanyang biyaya, katarungan at pagmamahal sa atin. At ang katotohanan ito ay mahalaga din sapagkat pinoprotektahan tayo nito mula sa pag-usapan lilinlang. Sa panahong ngayon, ang tanong tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan at pakikipag-usap sa mga patay ay talamak at popular sa internet, sa social media at literature. Ang kaaway ang dakilang manlilinlang at manggagaya. Marami ang naniniwala
sa kanyang mga panlilinlang dahil hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari kapag namatay ang isang tao. Isang kilalang international evangelist ang nagkwento tungkol sa isang pamilyang misyonero sa Africa. Sila ay nasa kapanahunan kung saan mahirap ang paglalakbay. Kaya inabot sila ng ilang buwan bago pa nila maabot ang kanilang mission territory. Subalit sa kasamaang palad, dumating ang trahedya ng tinamaan ng malaria ang kanilang 6-year-old na anak at namatay. Ang mga magulang ay lubos na nagdalamhati. Napawi ang kasiyahan. Naging tahimik ang tahanan. Nasaktan ang kanilang mga puso. Subalit, ipinagpatuloy pa rin nila ang gawain. Isang araw, nang ang asawang babae ay naiwan sa bahay at ang kanyang asawang lalaki ay nagbibisita sa bahay-bahay o sa bahay-bahay. Habang gumagawa sa kitchen, narinig niya ang pagbukas ng kanilang screen door. Sa paglingon niya ay nakita ang isang form ng kanyang anak na lalaki na papalapit sa kanya na umiiyak at nagsasabing, "Mami! Mami!" Gusto niyang maniwalang ito nga ang kanyang anak. Subalit alam niya ang salita ng Diyos. Mas tiwala siya sa Biblia. Alam niya ang paglalarawan nito tungkol sa kamatayan. Alam niyang ito ay isang panlilinlang. Kaya ang sinabi niya, "Hindi ikaw ang aking anak." Sinasabi ng Biblia na wala nang nalalaman ang mga namatay. Pagbanggit niya sa Biblia, nagbago ang figure ng bata. Sa halip na bata, nakita niya ang isang evil angel at ito ay biglang nawala. Marahil tayong lahat ay nakaranas mawalan ng kapamilya o mahal sa buhay. At gustong-gusto na natin silang makapiling muli. May mabuting balita sa Biblia, kaibigan. Tiyak ang turo ng Biblia, hindi alam ng mga patay ang paglipas ng panahon. Hindi nila kailangang bantayan tayo na nagdurusa at dumaan sa mga paghihirap. Nagpahinga na sila. Natutulog na sila. Naghihintay sila para sa muling pagkabuhay kapag ang tinig ni Jesus, ang tagapagbigay ng buhay, ay nagbukas ng mga libingan, saka sila lalabas. Tunay ang pagmamahal ng Diyos sa ating pamilya. Di ba magandang magpasalamat sa Panginoon sa dakilang pagmamahal at pag-asang ito na meron tayo sa Kanya? Noon pa man, ang pag-ibig mo sa amin na nadama sa likha mo't kawa, pagpapala mo na nilalaan sa amin abot kamay,
Kaibigan, malinaw ang pangako ng Diyos sa atin ng lahat ng mga namatay sa Kanya. Sa Kanyang ikalawang pagdating ay muli niyang ibabangon sila mula sa kanilang mga libingan. Namimiss mo rin ba ang iyong mahal sa buhay na namatay? Ang tanging paraan ay magpatuloy tayo sa pagtatapat sa Kanya. Magpatuloy tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At kung dumating na ang maluwalhating ikalawang Kanyang pagbabalik, ikaw at ang iyong mga namatay ay muling pagtatagpo-tagpuin ng Diyos na doon ay wala ng pag-iwahiwalay na mangyayari. Isang pagtatagpo-tagpo na ang pagsasama-samang ito ay magpasawalang hanggan. Nais mo ba na yun ay maranasan? Nais mo ba na yun ay maging kaganapan ng iyong buhay? Kung yan ang nais mo, nais kong anyayahan ka muli sa isang pagtatalaga. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na sa kabila ng kalungkutan na hatid ng kamatayan, kayo po ay nangako na sa inyo pong ikalawang pagdating, ang pamilyang pinaghiwa-hiwalay mo sa karanasang kamatayan ay muling pagsasama-samahin sa isang tagpo na doon ay wala nang mangyayaring paghiwa-hiwalay. Pagpalain mo po ang bawat pamilya ngayong gabi na sa aming pagsisikap na manampalataya at magtiwala at sumunod sa inyo, maganap nawa sa aming buhay ang mga pangako mong ito sa amin. Ito po ang aming hiling at patuloy na dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Tama, kaibigan, kung ipagkakaloob natin ang ating buhay sa Panginoon, kumatok man ang kamatayan, wala tayong takot o kawalan ng pag-asa na mararanasan. Sapagkat alam natin na ang kamatayan dulot ng kasalanan ay ginapinan ng Panginoon nang ibigay niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais mo rin bang maranasan ang ganitong kapanatagan sa buhay? Halika at lumapit kayo sa Panginoon. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-4 na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang mga pamantayang nararapat at makakapaggabay sa ating pamilya. Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Ang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya ay nagtatag ng code of ethics para sa ating lahat. Ito ay hindi lamang para sa nakaraang henerasyon, kundi sa bawat lalaki at babae sa lahat ng henerasyon. Hindi tayo inihahatid ni Jesus sa pagsuway, kundi sa pagsunod.